Magandang umaga mga kapamilya, mga kameward, mga kamay solids, flyers, dreamers, and shippers. Sabi dito ni Anna Marie, I'm not sure if she is sure about this, pero ang sabi niya, wala na sa I Want si Meridel. Katulad na siya ni Robbie, Donnie at Darren na bumibisita na lang. Kaya ba siya umiyak nung nakaraan? Okay, maghihintay na lang sa kanyang pagbabalik kahit magiging madalang. Ayun ang sabi ni Anna Marie sa Twitter world, mga kaibigan. Sabi ni Bora Smith, bakit daw wala si Memay sa I Want ASAP? Wala ako knows. Baka busy ang sabi ni Anna Marie. Baka busy lang, isa pa iba time sa Canada. Ayun. And akala ko sigurado na si Anna Marie, hindi rin pala siya sigurado. Pero yes, mga kaibigan, 2 Sundays in a row na wala si Maymay. And so siguro nasabi niya, baka maparehas siya kay Robbie Darren na talagang Donnie, na talagang paminsan-minsan na lang bumabalik sa I Want ASAP. Pero yes, hindi pa tayo tapos sa usaping love, anong tawag doon? Love, hindi ko alam sabihin. Love life, ayun, yun na lang. Love life ni Maymay, ayun, kasi may mga bitter at may mga happy. Unahin natin yung bitter, guys. Sabi dito ni Arya, parang tama yung haka-haka noon na siya ang takbuhan pag may problema pinagdadaanan. Yun daw si Edward John Barber. Hi! Nga naman, pag tinamaan ka ni Cupido, yun ang sabi ni Meow, ito siya ay sweet, hindi siya bitter. Kasi happy siya for Meridel, Maymay, and Trata at nirepost niya ang post ni Inquirer.net. And yes, sabi ni hindi ako yun, happiest daw since 2017. Sige, dagdagan pa natin ang inis ninyo. Kasi nakalagay dito, I've worked with you since 2017 and I see you now the happiest you've ever been, Maymay. Deserve na deserve. Dan is si Love Hanyola ba yun? Ang naglagay niyan. And hindi si Aaron yun, guys. And sabi dito, bitter to, Miss Shay. Kamusta Valentine's nyo, Laway Gang? Nakita nyo na ba ang true love nyo? Tapos, wala naman sa caption yan. Lalo na kung di mo naman naintindihan sharing, sabi niya. Tapos, sabi kasi nila, sabi nung isa, sweet lang yan ngayon. True love yan ngayon. Pero, pag ma-realize na maghihiwalay na, i-delete din daw yung post ni Maymay sa kanyang Instagram. Sabi pa nga ni Arya dito, ang totoong masaya hindi nagdadrama. Sarap tulog ng single din, nakakatroma matulog. Ayun, yan ang sabi niya. At pinatamaan si Meridel Maymay. Ang sabi naman ni si Trin, yup naman, madam. Alam mo ba ang salitang true love? Ayun. Sabi ni Michelle, gagi, ako ang gusto ko itanong kung alam ba niya ibig sabihin ng lahat ng nakasulat doon. Ayun. At tinira kagad ang understanding ni Maymay sa wikang English. Bakit ganun? Bakit may mga ganong tao talaga, no? Na hindi mo alam bakit ang napaka low na ng kanilang tawag dito paniniwala na si Meridel talagang boba. Naku, ewan ko sa inyo. Sabi naman ni Arya, pwede daw maintindihan ni Maymay yun through Google Translate. O, di ba naghahanap siya ng away, sila ng away? Pero yes, mga kaibigan, nasa inyo na yan kung sino ang papanigan nyo. Basta ako, isa lang ang alam ko hanggang sa ngayon ay wala pong gap between Maymay and Edward and they are still friends.
sa bawat isa. Magkaibigan po si Maymay at Edward, at sa tagal ba naman ng panahon, kung talagang noon pa ay magka-boyfriend na itong si Maymay at saka si Aaron, bakit wala tayong makita ang gap between Maymay and Edward? So, ibig sabihin, they part ways so well when they said ayaw nila ng romantic relationship, and that their love team ay magiging over na, tapos na yung pagiging love team nila. Kung sila ay may galit sa isa't isa, dapat nakita natin yan sa I Want ASAP, and every time they are together, kasama pa nga sila sa Amerika, bakit wala namang nakikita nating sama ng loob kahit kanino, dahil nakita natin na magkaibigan pa rin si Maymay at saka si Edward. Itong mga mga fans lang talaga ni Maymay and Edward ang talagang nagpapasabong sa kanila, at talagang walang pakundangan ang pagbibigay ng mga negative comments sa both na tao, both kay Maymay and kay Edward. Itong mga minsan kasi may mga followers na talagang hindi mo alam kung protective kay Edward or protective kay Maymay, na talagang kung makapagsalita sa social media, talagang nag-aawayan na sila just to protect their idols. Kaya sabi dito ni I Love You Maymay, February 15 na, bitter pa rin ba kayo? Move on na, uy. Kailan ba ng scam si Meridel sa idol nyo? Patawa kayo, Diyos ko. Ayan. So, ayan na. Pinaglalaban na ng solid ni Maymay si Meridel from kakampi ng mga solids ni Edward John Barber. For sure, I know kasi na talagang sila ay mga warriors ni Edward John Barber. And so, every time expect mo na wala silang magandang post about Maymay, and they always see negative side sa buhay ni Maymay. And so yeah, every time makita ko yung mga pangalan yan sa Twitter world, alam ko na ang mababasa ko sa kanila. Sabi pa niya dito, ako lang ba talaga tamad mag-ayos ng kilay? Aba, tumaas ba ang kilay niya sa post ni Meridel, Maymay and Trata? Syempre, tataas talaga ang kilay nila kasi from internet.net, inquirer.net, punta sa Rappler. Ngayon, si ABS-CBN naman ang naglagay ng kanyang article for Meridel, Maymay and Trata. ABS-CBN News ang sabi, experiencing true love, peace, and joy with you is more precious than any material wealth. Thank you. Sabi ni Maymay, karagdagan niyang sabi, salamat. Sana ba yun? Thank you for being my partner and true love. Yan ang description ni Maymay sa kanyang kasalukuyang love life na si Aaron Haskell. Mali pa talaga yung spelling ko ng Haskell all the time. Only one L, pero dalawang L pala talaga yun. Eto sabi ni ABS-CBN, singer-actress Maymay and Trata described her current boyfriend as her true love in a heartfelt letter to celebrate not just Valentine's Day, but also his birthday. On Instagram, the Ama Kabugera shared a collage of photos with her Canada-based partner, Aaron Haskell, whom she first introduced to the public on February 2022. A year later, the relationship appears to be going strong, with Entrada regarding Haskell's love as a reflection of God's love. In her Valentine and birthday greetings to Haskell, Entrada addressed him as the most handsome, humble, wise, and patient man she knew. You have an amazing way of making me feel beautiful and cherished, even during tough and challenging moments. Your unwavering commitment to helping me heal and grow from past traumas is a testament to your deep love and devotion. Sinulat dito ni ABS-CBN News ang kabuuan yata ito ng message ni Maymay. Grateful for your steadfast support and respect for all that I do, and your love for me is a true reflection of God's love. I thank God for
blessing me through you, she wrote. Entrada 25 went on to tell Haskell that their journey together in faith is a beautiful blessing. Experiencing true love, peace, and joy with you is more precious than any wealth. Thank you for being my partner in true love. Entrada previously said that she and Haskell have committed to make the relationship work despite being based in different countries. So yan po ang kabuuan ng isinulat ni ABS-CBN about Maymay and Tarata. Nako, maraming salamat ABS-CBN. I'm just curious kung totoo bang sinabi ni Anne Marie sa Twitter na hindi na main host si Maymay sa I Want Us Up. Kasi napansin ko din, last Sunday sa teaser ng I Want Us Up, wala na ang boses ni Maymay sa inyong teaser at talagang ang narinig ko na lang ay ang mga boses ni Shania, mga boses ni Jeremy, Misha De Leon, and Edward John Barber. So if it's true na talagang wala na si Maymay, siguro not her time na to be with these girls. So maybe My dreamer is posting this. If that love saved let's you just from wait for misery, more time. healed you, Kasi nga, made you the happiest, hindi natin then alam, hold baka on busy to lang si that Maymay. love, whatever And people say. let's see kung True supporters makakasama ba may siya disagree ulit with some of sa your next choices, may not time understand around ng kanilang everything, but will always root for your happiness. sa next time around ng kanilang Shinami I said, Want Us Up sa "Haha, Sunday yung yan mga articles kaibigan." yan, So, Maymay, or let's count the Sundays na wala si Maymay. This is the Sana second ang Sunday. i-updates kami sa And kanya. second Sunday. And let's see kung next Sunday wala pa rin si Kagulo na, Maymay. Maymay. And hanggang July wala pa rin si Maymay. That means wala na talaga si Maymay sa I Want Us Up. So, magiging sad kasi syempre hindi na tayo manonood ng I Want Us Up since we only watch I Want Us Up dahil kay Mary Jo, Maymay, and Shut Up, and Edward John Barber. But since kung tatanggalin nila si Maymay, so I won't be watching then. Or maybe, manonood din ako pero hindi kagaya ng dati na talagang tututukan ko ito from the beginning to the very end. Yes, mga kaibigan. Kung mapunta kayo sa Twitter, makikilala niyo kung sino yung mga bitter kay Maymay. And makikilala niyo kung sino yung mga honest to goodness kay Maymay and Trata. Abante News Online sulat din ng kanilang pa-article from Meridel 40 minutes ago. Ang sabi, sa pamamagitan ng isang social media post, nag-alay si Maymay and Trata ng mensahe sa kanyang jowa. Yan din ang isinulat ng Abante 40 minutes published po yan 40 minutes ago. So, hindi nagpahuli daw ngayong Valentine's Day ang aktres na si Maymay and Trata matapos nito magbigay ng matamis na mensahe sa afam nitong jowa. Ayun. So, sinulat din dito ang just like any other news website, sinulat din nila dito talaga yung kinaption ni Maymay, but this time, yeah, here they quote Maymay's message in English. Pero yes, mga kaibigan, thank you so much for that. Ayan. And medyo magiging sad ang next Sundays natin since may bali-balitang mawawala si Maymay. Pero wag tayong mawala ng pag-asa, o 'di ba? And yeah, may fear po ang isang kaibigan ko about this new revelation ni Maymay, and what if daw magiging kapareha ang destiny ni Maymay like Pokwang, and that they will just be happy for just how many years, and then after some time ay maghihiwalay. Sabi ko, sana naman hindi, kasi syempre masakit na yun. Galing na nga si Maymay sa iba't ibang trauma sa buhay. Magkakaroon pa siya ng additional trauma. Parang napakasad naman noon. Parang baka sabihin natin mahihirapan siyang mag-trust uli sa mga lalaki or sa kung sino man ang magko-court sa kanya after then, kung mangyari talaga yon. So let's just hope and pray na magiging okay ang kanyang love life,
And kung sinabi niyang this is her partner and her true love, and that mananatili yan hanggang sa pagtanda nila at nang hindi na masaktan pa uli si Marydel, Maymay, and Trata. Alexander Lexa Jules, yan na muna po ang ating update for now. Magandang umaga po sa inyong lahat, and we'll see kung ano ang mangyayari pa sa mga buhay-buhay ni Maymay from here on. Alexander Lexa Jules, happy Wednesday po sa inyong lahat.